as we acknowledge the Lord in our midst. Father, we praise you and thank you for this great time, O God, of being gathered together, Lord, sa mga balay-balay, sa barangay, o kung asa man mi, Lord. I just declare, O God, your power, your authority, your dominion to work in our lives continuously, Lord, onwards towards becoming effective leaders, Lord, sugod sa mong pamilya, sa mong komunidad, Lord, ug sa mong syudad, ug sa mong nasod, O God. Salamat kayo nga ikaw maglihok, ikaw mag-work sa matag-usa kasing-kasing na ang goal namo, Lord, na mabag-o gyud kay we always believe that you are a God of transformation. We always believe that you don't want us to stay the same and you want us to progress in life and experience the best things and the benefits of the kingdom of God. Salamat kay Lord, O God, that today, ikaw magatandog sa bawat isa, ikaw magagunit sa matag-usa, ikaw mag-encourage and mag-empower sa matag-usa. Have your way today, Holy Spirit. You are the most recognized person in our midst. All this we ask through the power in the name of Yeshua HaMashiach. Lord, have your way today in Jesus' name. Amen. Okay, so we will start with the scriptures. In the book of Romans chapter 12, verse 2. Mao ni ato ang key verse for the whole series kasi with this powerful verse, kung masabtan ninyo ni, kung naamoy revelation na ni, it will totally transform your whole life. So the Bible says that Romans chapter 12, no, verse 2. The Bible says, don't copy the behavior. So ayaw daw sunduga ang lihok, behavior, and costumbre sa kalibutan, the customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. So we have discussed this, that you should allow God to transform you into a new person kung saan man, by renewing your mind, by changing the way you think. Everything starts in the mind, and kasabot ta na. Then, para masabtan nimo that you will learn to know unsay God's will sa imuha, which is good, unsay will sa Lord, good and pleasing and perfect. So God has the best plan for all of us. Kaya lang kinahanglan nato i-tweak ang atong mindset to His will, okay? Para masabdan nato nga ang iyang will dias to good, dili lang pleasing, perfect pa jud. Pero that requires renewal of our thinking, changing the way you think. So again, God works, but more than God is us working also in responding. Nag-respond ka no sa conviction sa ato ang Ginoo. So that's why natay tagline, transforming lives, transforming nations. Okay? So with that word, I want you to know na wala may sugarcoat sa scriptures. Okay? Tanan scriptures, tanan nabutang sa Bible, amo gina-take as principles and standard of living. For some Christians, for some people who quoted verses or scriptures in the Bible, no, nag-quote sa scripture, panguban sila, gina-quote lang nila, pero wala nila gina-practice. But as Transform, as TGFM, wala na mo na gina-sugarcoat, amo gina-apply. No? Dili man siya dali, di man siya lalim, pero pangayo gimig kusog, ug kanang gahom sa Ginoo na ma-apply, ma-put into practice because we don't want to be called hypocrites. Our life is based on these time-tested principles. But we are not, of course, religious. Dili may mga relihiyoso. No? Ang among goal na mahimo ming Diyos nun. Kaya dili tanan religious Diyos nun. Lahi ang relihiyoso, lahi ang Diyos nun. Pwede ka nga relihiyoso, pero dili ka Diyos nun. Okay? And we don't introduce another religion. Daghan ng religion, dili na mo na dugangan. Okay? So again, TGFM is committed to see this nation transform. Mo na magsugod ang transformation sa matag-usa. No? Kami nga nagasangyaw, kami nga naga-share, kami nga naga-empower sa tanan na mabago, dapat makita gid sa mga una ang tinuod na kabaguan. Mo na igamit namo ning word na transform as an acronym para ma-remind me na mao ni ang among gusto makita sa bawat isa. No, we use the word transform as an acronym for our core values and lifestyle as it is biblically sound in the kingdom perspective. So, tungod kay naman ta sa gingarihan sa Ginoo, dapat makita gini siya ng mga characteristics sa among kinabuhi. So, igamit na mo ng word na transform, T-R-A
NSFORM para maging giya namo nga kaning mga butanga, kaning mga characteristics makita sa muang kaugalingon. Number 1, unsa man ang T? T stands for truthfulness. Truthful. Last week, istorya ta about truthful na importante kayo na matinud-anon ka. No? Kay para masaligan ka. Kay kung dili ka truthful, di ka masaligan. Okay? Hindi po ka malipayon jud kayo kung magpuyo ka sa bakak. Right? So, it's important to be truthful. And then, we will discuss today what radical is all about. Unsa nang ginasabot ng radical. And then, ang available. Letter A speaks of available. And N is nurturing, nurtured. And S, when you talk about leadership, because all of us are called to be leaders, dapat kasabot ta nga ang leadership gusto ni Lord is kanang mga servant na leaders. Servanthood. Servanthood. And then, always yielded ta towards future. No, futuristic ta, gatanaw ta perminti unsay kaugmaon sa tanan, dili lang unsay kahimtang nato karon. And then obedient ta sa pulong sa Ginoo kay lisod kaayo nga dili ta mo obey sa pulong sa iyang word, nadi ang principles, nadi ang basic lifestyle of the kingdom. So kung di ta mo obey, walay makita nga kaugmaon, walay makita na kabaguhan sa tong kaugalingon. And then we will teach you how to become relevant. Kanang relevant ba dili ka weird, dili ka likayan sa mga tao. No, kanang pangitaon ka, kanang ganahan ng mga tao sa imuha. Dili ka somehow na murag likay-likayan kay tungod religious ka, no, wali-wali ka, no, tanan na lang walihan nimo, no. We want you to become relevant sa imong workplace, no, sa imong negosyo or sa imong eskwelahan or kung asa man ka. We will teach you how to do that. And of course, to be mentored. No, importante nga na kay mentor and tudluan pug ka unsaon pag mag-mentor sa mga tao nga ikaw ra pud ang pwede nga mo-mentor. Kaya di man na mo na ma-mentor tanan. So, naay mga tao nga giandam ang Lord sa imo para ikaw po mentor. So, di mo kinahanglan mo eskwela para mag-mentoring. Importante nga makita sa imo ang kabaguhan, then that will be easy for you to mentor others. Okay? So, we will focus today in the word radical. Say it with me, radical. Radical. Kinahanglan ta maging radical. Kay kasagaran mga tao karon dili radical. Ano? Mediocre. Medyo lang ba? Medyo lang ang care. Ha? Dili radical, dili gid kanang all the way ba, sold out. Naay mga uban na kabalo sila nga kinahanglan tagaon og kanang radical na move, pero naay mga pipila na kanang pwede na ni, okay ra ni. No, ang okay hindi okay. Si Lord, iyan ang giklaro sa scriptures. If you read the book of Revelation, no, either hot or cold lang ka, dili pwede na tunga-tunga. Or else iluwa ka niya. So, kinahanglan ka maging radical. Kung hot, hot dapat. Kung cold, cold dapat. Okay, why tunga-tunga? So, actually, ang word na radical, gikan na siya sa Latin word. No? Gamiton na ng Latin kay mga tao ron, ganahan og Latin. That actually from the word, the Latin word radix, which means ugat, root. Okay? And one of the key meanings of the word radical is actually balik ka sa ugat. Return to the root. Ibig sabihin, no? na kinahanglan ta mo balik sa basic o kanang mga important, kanang mga fundamental, mga foundational. So, when you want to become radical, importante nga naa kay tinuod na ugat. Rooted ka ba? Rooted ka. Dili ka basta-basta na unsa. Di man ka maging radical kung dili ka rooted. For example, sa tuwang pagpangalagad sa Ginoo, pag-serve sa Ginoo, sa tuwang worship sa Ginoo, sa tuwang relasyon sa Ginoo, dili man ka maging radical kung dili ka rooted sa iyang pulong. Mo na pag-abot sa panahon na ay mga testing, na ay mga kanang dili maayo nagapangitabo, dali ra ka mo waver, ngano man, di man ka rooted. Kung dili ka rooted, dili ka radical. So makita nimo na karon mga tao, no, maayo kay mo sangyaw, maayo kay mo storya, no, makabuhig patay, pero pag-abot sa kanang mga testing, sa mga trial, mo back off dayon ang uban gusto pa magpakamatay ngano man, dili rooted, dili radical. So ang among desire nga maging rooted ka. Tanawin mong tapad. Ina siya, maging radical ka. Ha? Radical means rooted ka, grounded ka, no? Founded ka by the word, by His word, by the kingdom principles. So dili lang pagiging Kristiyano lang. No, you need to understand that this is not about Christianity, this is about the kingdom of God. Kabuuan ni general lang ato ang ginatanaw diri, dili religion.
Nabata diha? So, ibig sabihin, kung nagalingkod ka diyan, naimbitahan ka for the first time, God wants you to understand that this is not about religion. This is about the kingdom of God. What do you mean by the kingdom of God? The purpose of God for your life. For our family, for our community, for our job, for our studies, sa tanan. So, dapat i-broaden mo yung perspective na pwede nga naka sa religion, pero di ka kasabot sa gingharian sa Ginoo. Sistema sa Ginoo ba? Sistema sa Ginoo, kostumbre sa Ginoo, kultura sa Ginoo, o values sa gingharian sa Ginoo. Dagan mga tao, kalibutan na mao na nami. Dili man lang kami lang, but at least, kami nga nagatudlo amo, radical mi nga magtudlo ani, kay para uswag ang imuhang kinabuhi. Muluntad, muhangtod sa hangturan ang imong ginabuhat. No, i-bless ang buhat sa mga kamot. Dili kay ka na, mabless ka karon niya, pagkaugma, pagkasunod, wala na pait na pod. Ano man, dili ka rooted. Muna kinahanglan ka maging radical. Alright? So, na-statement actually si Edmond Chan. He talks about discipleship. Kay dapat manggod ang tanan mo go through yung discipleship. Kung gusto ka maging rooted, maging radical, dapat discipleship nga i-process. Which I believe some of you na among karon na minaw kay tungod na ka sa discipleship. Discipleship is not a teaching na program. Discipleship is simply journeying together. No, sabay-sabay ba mag-grow ta in understanding and rootedness and foundations about the kingdom of God. So, ingon si Edmond Chan, radical discipleship is not merely a talk. Dili na pwede storya-storya lang or an act but a lifestyle. Ingay mo tapat, lifestyle. Ang radical na move, ang rooted na discipleship, ang radical discipleship, dili na siya maistorya-storya lang, maayo kayo. No, lifestyle dapat makita. And kani nga lifestyle is rooted in and reflected by love style. Ang foundation niya is love. Ang motivation is love. Dili ka nang pangigo. Dapat ang imuhang way of doing discipleship, kung magtudlo man ka, is motivated by love. Nabata diya. And this love or this radical love for Jesus, ma-reflect ni siya. Reflected in a radical discipleship and has the power to change the world. Gusto tag nation transformation? Then kinahanglan og radical discipleship. Hinay mo tapos sa radical discipleship. Okay? Maging radical lang ng discipleship kung rooted ka, grounded ka sa word ni Lord. Remember, sa first series na to, atong gi-highlight ang Logos. Okay? Na ang Logos, ang word of Lord, maura ni ang maka-penetrate, maka-divide sa imong soul o sa imong spirit. Imagine mo na, unsa ka powerful, di ko na nimo pwede mabulag ang spirito nimo gimong kalag. Pero mabulag siya at pinaagi sa pulong sa Ginoo. So importante ang pulong sa Ginoo. Dili ni siya pwede na murag ka ng Bible. No. We need to get the right perspective about the word, about Logos. Because it's powerful. It can transform life. And when you are rooted, then ma-experience mo ang tinuod na kabaguhan. Nabata diha? So, kay dili man gud pwede na maglakaw ta uban ng Ginoo, pero ka-holding hands nato ang demonyo. Daghan maana karon, no? Taas nga, sa taas ka mo, taas na. Anong ko, minusog ka pa, be? Ayaw mo, gasukuhan na, may mga tawag, takasan ka mo, hallelujah, kanya, pagbabaan na karon, paggawa sa simbahan, ang ka-holding hands ng demonyo. Pag kakabanday, siguro, sa pagtaas mong kamot, sabay po ng demonyo, tanaw sa mo, ate, kraman itawanan, eh. Na mga inana karon, mabit tagiundang ato ng simbahan. Nga, wala na kayo, adagan kayo mga hipokrito, magpiyong-piyong, ana. Ate, kaya na holding hands, kauban mo, kaagapay, and kaakibat mo ang demonyo. Ay, nako, ay natana, hipokrito. No? So, sorry ano lagi may istorya, kay makagigil, maguna, burden na ba, na makita na mo na yung mga pipila, dili man siguro daghan jud kayo, pero sa uban, daghan siguro, pero sa na yung mga pipila ba nga, basta, sila, walking with God while holding hands with the devil. So, in fact, if you look at in the time of Jesus, di man po na siya bago, no? Di man na siya bago. Actually, mauna gina nagapangitabo sa panahon pa ni Lord. Naana na sila. In the time of Jesus, there are actually kanang mga Jewish religious experts gid na hangilahang grupo, no? Na makita nato sa tong kahimtang karon as Christians.
Okay, dili na siya murag bago-bago ra nga karon na, no? Na mga itawag sa una ng mga Pharisees, na mga compromisers, na mga ginatawag na separatists, no? Naapoy mga itawag na mga zealots, no? Mao ni mga grupo sa una nga kontra kay Lord. Kay si Lord radical man. Ha? Wala mo go against sila sa unsa kay ngano man ila by the book ra mas na perminti. Kay mao ni gisulti so pero was na kabantay nga ilang gibasa wa nila gi-practice. Si Lord wala na niya dili niya kinahanglan ibasa sa kadaghanan, i-practice na lang niya diretso. Mao na di sila ganahan. And daghan man Kristiyano ana karon, no? Nakainindot i-post pero mo comment jud. Ha? Wala man tayo gipangiguan pero ngano kinahanglan i-correct jud niyo kuno? I mean, so ginatawag na self-righteous, no? They think they are right. Ano, lisod. I mean, anyway, wala tayong mabuhat na nila kay mo man ilang perspective. Respetuhan na po nato na sila. Di harapod ko to bang ilang una-una. Then hayaan na lang po nato na sila. Pero naay mga inana ba? Imagine mo supposed to be Christians, dapat united ta. Kaya ikaw karon mo kontra sa movement. Okay, di ka mo tuo nga movement sa Ginoo. Unsa din klaseng movement imong nakita? I don't know. Anyway, but these are the group of people, no, who will always find ways to destroy and divide the body of Christ. Namina ko ganina balik kay Cindy Jacobs, gisend sa kuha ni doktora ningon na butang dito nga kaning espiritu sa Leviathan. Leviathan. Kini is very very dangerous spirit nga naman. Mao ni ang mag-cause og division. Kabalo ka unsa iyang ways, pangutana ko unsa? Marites. Chismis. Kana mo istorya ba? Unya lahi dito spikas. Unya, kaning espiritu mo dominate ni siya kay i-confuse niya ang mga nakadungog. Ang mga nakadungog nga wala untay plano bag marites, mo testify na bitaw nagsulti ka. Mo ni atong i-battle actually mo na gina-battle po namo ning espiritu sa Leviathan kay evident ni siya karon labi na kinay movement nagapangitabo sa atong palibot. No, kung taawon nimo nato mga kapulisan karon sila Bishop Rod gapanglihok sila karon pag revival nagapangitabo. Napo na siyang Leviathan nasa tunga na. Mo na ang uban diya nga dili radical, was la kabantay nga uban sa sapan doon pero holdingan silang yawa. Tanawi mo tapad. Wala na diha. Okay, dili na siya mao of course. But naa na siya evident na sa mga tao karon. Right? So again, we don't want you to be victim of this kind of Christianity, this kind of lifestyle. Because we want your life to be transformed. Nabata diha? No? Always remember si Lord, si Lord, okay, straightforward man si Lord, no? Dire-diretso man siya. Pero I tell you, ang gusto lang gid ni Lord sa tuwa, para sa tuwang tanan, ang gusto lang gid ni Lord sa tuwa is mabaguta. Mao na naay pulong, kay para natay giya. Hello? And we cannot compromise. Di na to pwede compromise, especially karon na panahon, no? Na makita nimo ang reality that we are in the last days. So kung nagalihok ta ang movement sa Ginoo karon, nagalihok pud ang demonyo. Ano man, kabalo siya, gamay na lang iyang panahon. Ha? And the Lord, actually, kung tanawon nimo, ang Lord, iyan ang ginahisgutan sa una pa. The Lord clearly said that we cannot set our affections to this world because it's in the process of passing away. Mo na ayaw gid na ialaw nga makonect kay kaning kalibutan nga murag dili na lang. No. Si Lord gusto niya na maging radical ka. Mamili ka, kalibutan or sa gingharian. Gingharian sa kalibutan o gingharian sa Ginoo. Duha ra imong pilihan. So dili pwede nga dili lang ko karon gingharian ko sa Ginoo nya karon taud-taud na no. You need to be radical. Kinahanglan ka mag-decide. Inay mo tapad desisyon ni. Ang uban man go dili maka-decide kay nagunahuna pa mo sila, sayang man. Why sayang kay Lord? Kung na kay give up, ay nako, times 2, times 10, times 100 ang ibalik ni Lord sa imuha. And that includes those people no na imong gusto dapat i-let go nimo. Kay kasagaran man gud ngano dili ta maging radical kay naay mga tao sa tuwa nga naga-pull us sa tuwa, naga-pull down sa tuwa. Ayaw na ana oy. Ay na sobra ra pag kay noy. No. Decision ni na. Mao na importante kayo nga naka sa tamang environment. Na nakay tama nga association, no? Ang mga tao nga dili makatabang sa imong growth ug sa imong kabaguhan, dili man nimo na kinahanglan sila likayan. Dili nimo kinahanglan sila itakwil, pero likayan diay. Likay lang, ayo itakwil.
No? Pero ayaw kay tagay panahon. Mabot dapat ang panahon na ikaw karon modul sila na matakdan nimo. Dili ikaw ang matakdan nila. Muna kinahanglan ka maging radical usa. Hindi mo dapat radical. Come on. Ina siya dapat maging rooted ka. Alright? Kay ginawarn na taani sa una pa si Paul. Okay, I want you to go with me. 2 Timothy. Okay, para makita niyo yung naani sila. 2 Timothy chapter 3. Verse 1, it says, you need to be aware. Hindi mo dapat be aware. Nagapangitabo na ni karon ha. Ako yung mga pipila ng mga friends karon, way kalibutan siya nagapangitabo. No? I mean, go with the motion lang. And then mo na matingalas lang stress sila. Unsa sila kanang depressed sila. Nya sila matingala mo sila ilang mga anak depressed, gusto mag-commit o suicide. Ikaw gani nga depressed, samot na imong anak times 2. So ana nagapahitabo karon, but the Bible says sa una pa ni gisulat para sa tuwa karon. Unsa ingon diha? You need to be aware that in the final days, we are in the last days, we are in the final days. The culture of society will become extremely what? Extremely fierce and difficult. Para kang kinsa? Sa mga katawan sa Ginoo. Mo na, diligid na, tinuod na ka na, pag nanang ka kay Lord, smooth na tanan. Hey, ayaw gito na, bakak na kayo. Ang good thing lang pag naka kay Lord, when you will become one of the children of God, people of God, go through magyapon kag difficulties, na magyapon yung mga challenges, pero na kay peace. Unlike kung nakas kalibutan, wadyo ka saya, nga ang peace, di ganyan, maski asa na ka mabot, beach. Maski asa na lang ka nga bukid. Hot doon na lang yung bukid sa Davao City, o dito sa bukid nun, para mangita lagag peace. Doon na kay ka sa langit, di gyapon nga kitag peace. Abot na ka sa Mount Apo, wag gyapon kay peace. No. When you decide to be one with Him, then that's the time that you will have peace. Karon before ko mag-end, ako takang tagag chance para magkaroon kag peace. But this is true to all of us, people of God. Nagi difficult time. Karon na ning mga panahon na. Ingon ring ano man, pangutanaw ngano? Ingon sa verse 2, ingon siya, ngano man kay ang the people will be lovers of themselves. Mo na di ka matingalaan ng daghan kay selfie. Gusto gidug like, di ka ma-like, ma-offend. Wala ka nag-like sa kuwang gi-post. Kita na ka sa kuwang gi-post, pangutanong jud ka, nakita na ka sa kuwang gi-post. Motivation lang kay gusto mo like. Kinahanglan bagyod heart, dili lang like, dili lang thumbs up. Wala na sa simbalay, wala na diha, okay? So, people will be lovers of themselves, lovers of money, kwarta-kwarta lang. Mao na ang trabaho, 24 hours, 18 hours trabaho. Grabe. And then, proud, then abusive, then disobedient to their parents. You can see this all around. Tagan kay mga batanon karon, wala mga batasan. No? Dili lang wala batasan, di pagid sila grateful. Dili ka nang mapasalamaton ba? Sirag ka nang grumble. Sirag reklamo. And then, ang worst is unholy. No, kanang kabalo na taon sa unholy. Kanang kabalo jud ka nga ang ilang mind is totally unlawful. Right? Then without love, unforgiving. Nagtuo ba mo kani mga unbelievers lang mga unforgiving? Daghan pug Kristiyano unforgiving. Di ka let go. Kumentan jud ka. Okay. Slanderous. Slanderous. Kanang sometimes di sila kabantay nga naa sila ni. Ang problem ang di sila kabantay nga naa sila ni. Di ka move on ba? No, walay self-control, brutal, and then not lovers of good. No, I mean kana pa lang daan. Kung na kay nakita nga maayo nga gibuhat, ngano imuhang i-criticize? Di ba? Naay mga tao nga di ganano. Nindot na kay nagapangitabo, di ba? Imagine mo for so long, na minyo na gid siya sa dugay-dugay niya, nakita na niya yung one, pero ikaw kay, mabulag na gyapon mo. Bitter ka. Not lovers of good, naay mga maayo nagapangitabo, pero ikaw kontrabida. Buhiin ang kamot sa demonyo, be? Ay, holding hands mo, di ba? And then, kaning itawag na treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Kini isa ni sa mga hindrance ngano dili ka maging radical. Ngano man, mas ganahan magkamutan og sini kaysa mag-discipleship. Awa na kay sini karon Netflix jud ka, no? Mas ganahan jud ka mo conquer ano mo i-conquer sa imong cellphone dia o sa imong unsa kaysa mo
attend ka og Zoom meeting. Napila naman naka-oras ang Zoom meeting, no, mag-istorya para unsay, good kay wa kay oras kay na imong oras sa imong screen. Nabata diha. Okay? Ayay lang dani ha sa verse 5 napa ni. Kani ang pinaka-worst. Pinaka-worst ni siya. They will act religious kani. Pero they will reject the power that God could make them godly. So, imagine mo, ako daw sulti na ganyan, lahi ang religious, lahi ang godly. Pwede na religious kay ka, santo kay ka, ang imong tingog kay, kabalubag ka, ng Ginoo. Pero mananap di ay. Ay, may nana karon. Nya ingon si Paul, stay away from people like that. Kani maayo kay mga istorya ba? Pero kabalo mo na daghang kay ko na meet ani. Na pag magistorya sila, kana malumanay. Malumanay gyud as malumanay na nanay commotion gamay, nanay unsa pero kani mga tawhanan ni medyo compose lang ni. Pero ang mga nahuna evil. They want to divide the body of Christ. No, they quote scriptures as if they sound so good, sound so godly, pero they will always reject the power that could make them transform. Nainana ng mga tao. So, we need to be careful. We are not saying na kami mga unsa namin, no? No. We are just sharing to you na naatay process ani because even me as a senior pastor, naagya po ni mga usay mga badi mabantayan niya, makot up na lang ko, tsaka pa ka maka-realize na sorry Lord, na ako'y nabuhat. So, this is not becoming perfect. Though our God is perfect, we need to be perfect. Pero this is something that we need to be aware. Bantayan nato nga naani sa tua, naani sa palibot nato, hindi ta musugot na makontaminate ta ani nila. Nabata diha? Hindi mo tapad. Aware, be aware. Come on, be aware. Okay, so I know this is a tough thing to do. This will always go against everyone. It's not easy to become radical today. Nowadays, lisod na ni kayo because you will always go with what is common and what is normal. No, what is famous and what is familiar to everyone. So, pag mag-move ka radically manggod, mura ka na, sobra rapod kay ka, eh. No, ka-remember ko sa kuwang migo sa una, pagkailan ako sa Ginoo, paghuman sa kong divine appointment, na stop man gid ako smoking. No, for 19 years I've been smoking. I start to smoke at the age of 13. Imagine mo na, imagine mo for that longest year, I stopped. I mean, the Lord intervened and allowed me to experience transformation. Wala dyan, naundang na. Wala na ko inom, nawala na po na akong pambabae. Pero na ako yung mga friends na, pre, sabra na po kay kakaon sa, na po kay ka, ay, naguna, atik-atik pa man ka. Tulog ka bulan lang, pre, balik lagyan mo ka sa mua. Yan na, ko, kamo lang. No, I praise God. Wala mo ko nang hambog yun sa, pero I praise God. The Lord helped me, my journey. But I decided not to go back with my old life. No, imagine mo, August 27, 2005, until today, the last stick that I have, it was in the morning. After that morning, in the divine appointment, until today, ni isa ka sigarilyo nga stick, wala dyan ko kagunit, ana. Ano man, tungod sa gahom sa Ginoo. Ha? Wala na nako na, balikin ako mga ex, diha, kabalo ko, gwapo ko, daghan gi babae. Ayaw mo kalagot, ha? I mean, akong pas, kabalo na akong asawa. Noon, unsa ang akong life before. Wala man dili ba ni pagbapuhay. Kaya kung mangingilad ka, makailad jud ka. Labi na sa mga lalaki. No, wala may tao, lagunang uban diha. Wala man klarong. Pero kung naa ka na nga espiritu, ma-attract na kay spirit to spirit, manggod ni. So again, once you go for radical discipleship, nagay mga mo kontra. I remember na ako mga friends na ko, pre, ayun, pre, napaisa. Ang worst kay itong isa, grade 3 pa daw siya, born again na siya. Kunya, gaoban mi, pero imagine mo, kababata mi, yung mo siya, grade 3 pa daw siya, born again. Ano ko, yun sa ka ng born again ni mo, no? No, pwede man na ito mananapa. Pareha, tag kwarto, isa ramig kwarto. so, again, because people somehow, no, na ay misconception between religiosity and godly. Na misconception dia. Na, karoon na to ni. Diyos nun ba ka? O religyoso lang? Because this is not religion. This is you that needs to be transformed. Because God wants us to be transformed. Nabata diha? So, pag mo go against na ka, kay radical na ka,
mo go against na ka sa kultura, sa traditional, sa tradition sa imong pamilya, no, sa religion, sa atong society, even sa atong kultura, sa nasod, most likely, nagay mo go against sa imuha. Nagay mo critic sa imuha. Labi na ka na mga muingon tag mga buutan, kana delikado na sila ka na mga buutan. No, kay ingnon nimo na, pre, sabay ta. Pre, wala mo ko'y problema. Kadto si unsa imbitahat to. Nay mga tao na inana. Ha? Ako okay ra kay ko, pre, maay mo ng relasyon sa Ginoo. Delikado. But again, this is not about them. This is about you. This is about us. This is about what God is dealing with us. So kung ikaw kabalo ka, convicted na ka, nanay mga madunggan na nimo ang conviction sa Ginoo, naga-work na sa simo, ayaw na ka magpalayo. The more ka dapat magpaduol. Kaya naman, naay ginabuhat ng Lord sa imong life. Tama ta diha? Because the true lifestyle of a true kingdom citizen is truthful and radical. And that makes a difference. That makes you different from anyone else. Tama ta diha? Okay, I want to read this. 2 Timothy chapter 4, verse 3. For the time is coming when they will no longer listen. Na yung mga tao di na sila maminaw o mo-respond to the healing words of truth. Because they will become what? Selfish and proud. Ha? Kung sa they will seek out teachers with soothing words. Kanang mga mayong istorya. Moto ilang pangitaon that line up with their desires, saying just what their itching ears wanted to hear. So, mamili na sila kani mga tao na ang i-share lang katong mga ganahan sila. Nga di sila gusto i-confront ilang issue. Muna kami radical make. Ako, radical kay ko. Kana mga issue na to. Ato nang i-hate ka naman. Nampag ko issue. Ha? Kinala na to na i-confront ka naman. Why mabago kung di na i-confront? I-deny ni mo likay-likay. Huwag yung mabago. But there are people na inana daw, ingon si Paul. Likayan daw nato na sila mga tawhana. Nga naman, in this world, there will always be clash. Kabalo mo ng clash, na bagbangi, good. The clash of, or kanang tawag na battle. You know, our world this world is a world of battles. A clash of pursuits. Kita tanan natin mga kanya-kanyang pursuit. Natay kanya-kanyang ginagukod. Ang uban sa inyo, sige mo, wa mo gigukod, pero ang Bombay gagukod sa inyo, ha? Natay kanya-kanyang good. Sige pang gukod, o kwarta, trabaho, pero napoy Bombay gagukod sa inyo, ha? No, I mean, kanya-kanya tag mga ginapurso. Ambition, no, ang ato ang desires, no? But it's a battle. Unsa magudi mong gukdon? Aside from that, we battle against different views, kanang mga perspective. Nalahi ang perspective, kani lahi po yung perspective. Na ako yung mga kaseksyon ako karon kay gusto nila may balan ang Book of Revelation, apo yung banda ayaw na nasabta. So, daas na ilang mga clash of opinions. No, na yung mga uban opinion, dili gid sila gusto nga maging silent lang kay gusto nila i-air ang ilang opinion. Hindi mo na biyag tama. Feeling nila tama sila. Nya, mo po ni kasagaran pa naman ni kaning mga opinion, ingon na sa Bible God kaning mga foolish daw. Mo ni ganahan kayo i-air ilang mga foolishness. Pero ang mga wise hilom lang. Tanawin mo tapad. Hilom lang. Ingon po ba ang Bible na ang foolish kung mag-silent murag wise. Pero wala diya sa simbalay. Wala sa simbalay, ha? Wala sa simbalay. Okay. So, you must know where you should stand. Dapat abgalo ka sa kamustan. Nga naman, kaya nga atong king, atong hari, atong Diyos, atong Lord, demands that you should stand up for Him without wavering. Ha? Dili pwede Lord, dili sa ako, Lord. Ha? No, He should stand up for Him. No? Kay kung naka sa gingarihan sa Ginoo, sa king jud ka, nimo. Tistingin daw atong lain king. Di ba, ihawon ka. Ha? May makabalik pa ka sa gingarihan. Nabata di, ha? So, dapat mindset na nato ni ba na si Lord, gitawag nimo si Lord Jesus as Lord, King, Hari, Master. Siya mo sundon more than anyone else. In fact, kung kasabot na ka, kung go deeper ka, di na ka musunod sa imuhang dikta sa imong sarili. Ang imo sundon, unsa di man niya sa imuha. Dili na imong ambition. Kung mo grow ka. Lo, nabata diha? Imo na mong goal na mo grow ka, ana. Tanay mong tapad. Nagagrow na siya. Mao na naka sa process. Nga naman, kay kinahanglan ka maging radical before the Lord. You are called to stand up for Him without wavering. Naman na diha? Okay, let's look at this Matthew para makasabot mo si Jesus mismo sultihan. Yung si Lord, ha? Matthew 10, verse 32.
Stand up for me. Klaro? Stand up for me against world opinion, and I'll stand up for you before my Father in heaven. So, kung mag-stand ka for what is right for Him, secure ka nga na nag-stand up for you in heaven. Now, asa man ka? Diri sa yuta o sa langit? Sa langit ka. Dili ka pwede mo sugot na. Di ka pwede nga, murag, temporary biya niya to ang gipuyan kung asa ta karon. Nabi no heaven og new earth ba ya? Asa man ka? And that's eternal. Ingon si Lord, if you turn tail, no, kung makibol daw ka. Kabul mo ng kibol? Ha? Kanang itoy, ba? Kanang isog-isog kay mo, anaan ng ikog. Pero pag matalaw, if you turn tail, kung matalaw daw ka and run, do you think I'll cover for you? That's what Jesus said. Kung mo compromise ka, di ka mo stand for what is right, for what is true. Do you think si Lord i-cover ka niya? Mingon magutan mga thought na, maayo man ang Ginoo, kasabot man Ginoo. Makasabot ang Ginoo sa mga tao nga sabtunon, nga ignorante. Why kalibutan? Kaya ang judgment na to, based na sa itong naibalan. Kunya karon kay nakita man kani. Nakabasa man ka, giba? Wa ka nakabasa, pero ako'y nagbasa sa imo. Nakadungog ka. Wa na kay daganan. Wa na kay choice na kanuna ka. Dungog ba ka? Usbo na ko Kung matalaw daw ka, di ka makastand para sa iya. Niya, mutalaw ka, mudagan, why mo cover nimo? Si Lord, ingon siya, do you think I'll cover for you? Harsh si Lord, no? Si Lord, kabalo mo, kung studihan mo yung life, dili gid siya nice. Dagan tao karon nice, pero dili radical. Maayo lang ba, no? I-please ang tanan. Di ka mabuhi, ani kalibutan na ni. Kung i-please mong tanan, ma-hurt lang ka. Nabata diha? Ingon si Jesus, padayon ta. Don't imagine that I came to bring peace to earth. Grabe na nga word. Bungkag ang mga hunahuna sa mga Kristiyano, ani. Nakipag na, Christian, peace. Sige, ingon, the peace be with you and also with you. Ang Ginoo manaka nimo, muana jud ko sa una, ambot lang jud ko naa ba jud. Kay may bala man nimo ang Ginoo nasa mo, kay nadyo tinuod na peace. Pero si Lord ingon siya, ayaw daw i-imagine na nag-abot siya sa kalibutan para magdala og kalinaw. I came not to bring peace, but what? Sundang. Sword. Unsang sword? Sword. No? Espada. Remember, ang word, ang sword, it will pierce. It will divide between your spirit and your soul. So si Lord, nagani siya, dili, wala siya nagdalag peace. Pangutanong nga no. Ano mingon siya nga, I did not come to bring peace. Pangutanong nga no. Dili man niya kinahanglan dalo ng peace, kaya siya man ang peace. Mo na kinahanglan ka mo stand up for Him so that you will have peace. Don't think that tagaan ka niya peace, niya wala ka stand up sa iya. No. Understand that you will only have the peace when you have the word, when you have the sword. Ingon si Lord, I did not come to bring peace, I come to bring sword. You need the sword so that you will have the word. You will have the peace. Di man na siguro lalong, no? Unado kay sword. Ingon si Lord, I did not come to bring peace, but sword. Kuhaan ang sword. Kay diha sa sword, madivide imong spirit ug imong soul, then magkaroon kag peace. Mo na sa unang panahon, pag-abot ni Lord, nagi-division. Bungkag gid ang mga utok sa pariseo, sa mga silots, bungkag sa tanan ano man. Puro man sila mga religious. Nya si Lord kay godly man, representing the kingdom of heaven man. So bungkag yun. And that's the same thing today. Mabungkag na imong utok. Hearing me today, telling you about radical discipleship, about radical commitment before the Lord, nga naman, dili pwede i-compromise ang atong commitment before God. Kinahanglan ka mamili, asa man jud ka, gahi ka, o diri ka sa humok. Pahumok na lang yun. O pagaya lang yun, ayaw tunga-tunga. Iluwa ka ni Lord. Nabata diha. Okay? So, Jesus said, I have come to set a man against his father, against a daughter, against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Your enemies will be right in front your household. So, kung naay gapugong sa imuha ng mga kapamilya, normal lang na. Ini mo tapad, normal lang na. Di man kanila masabtan pa.
Pero ayaw na sila kontra, pasag dahilan na, makita na nila, kung makita nila nga nag-stand ka for what is right, I tell you, ang promise of Lord, you and your household will be saved. Yeah. That's a promise. Muna ako sa una, di ko pwede mo waiver. Nga naman, ako man ang first nga nakaila sa Ginoo. Ako ang first generation sa mong entire generation nga nakaila. I cannot wave. Dili ko pwede mo wave. Nga naman, nakasalalay sa kuwang pag-stand up, pagiging radical, ang next generation nako. And akong pamilya, immediate family nakapalibot. In the span of years, sila tanan nakaila po sa Ginoo. Pasalamat sila sa kuha karon. Nga naman, kay nag-stand ko for what is right. Nag-stand ko before the Lord. Sila nag-benefit karon. So ikaw, gusto nimo ma-bless yung pamilya? Kinahanglan ka mag-stand. Ayaw ka mag-waiver, minyo ka, no? Ang imong asawa di mo sugot, murag kontra sa imo kay tungod sa religion lang. Ayaw na siya tagag panahon. Kinahanglan nimo tagag panahon ang imong mind na mag-grow ka, maging rooted ka sa word. Nga naman, kinahanglan ka ma-strengthen para maka-stand ka all along every persecution. Normal ra na siya. Pero kung dayon ka, makita nimo ang buluhaton. Makita nimo nga naay ginabuhat ang Ginoo sa imo. Niya ingon diri sa verse 37, if you love your father or mother more than you love me, you are not worthy of being mine. Imagine mo na. If you love your son or daughter more than me, you are not worthy of being mine. Kaniyang worse, if you refuse to take up your cross and follow me, you are not worthy of being mine. Unsa ba pasabot take up your cross? Ang kanang bitbito nimo ang imong mga burden ba? Kana cross speak of your debt, imong sin, imong mga gusto may tabos imo. If dili daw nimo na kaya bitbito nuban sa iya, na you are not being worthy. Meaning isurrender sa iya ba? You are not worthy of being mine. That's what Jesus said. If you cling to your life, kaniyang worst. Kung hold on ka, clingy, ha? If you cling to your life, you will lose it. But if you give up your life for me, you will find it. Mao na bold me magstorya, radical ko magstorya. Ani nga naman, experience man gud namo ni. Dili na mo ni experience lang, lifestyle na mo ni. Eh nakita namang benefit, gi-bless me ni Lord nga naman. Ni stand me, kabalo mi kinsa mi, kang kinsa mi nga side. Dili perfect among journey, pero kabalo mi kang kinsa mi nga side. Pag abot sa panahon, naay kanang nangingon ni Lord nga, naay ka ng pag-separate between wheat and tare, kabalo mi asa dapit mi. So dapat kasabot na kaasa ka mo stand. Nga ba diha? Ayaw kayo ka maging clingy sa imong sarili. Ano man pangutanaw ngano? Dili ka kasaligan. ang imong sarili, lisod biya kay mo salig, no? So I pray na today before I will end in prayer. No, I have 3 minutes. Gusto na ko ni maklaro sa imo. You should stand for what is right. And you can easily identify what is right when you hold on to the word, to the logos, when you have the sword. You know, dili ka maglisod ka naman na kay guide, na yung mga pipila nakapalibot sa imo, mag-help, mag-usher sa imo. For what? To become radical, to become rooted, to become strong and stable. Na di ka basta-basta matayog sa masking unsang unos, gabi, unos sa kinabuhi. Nabata diha? Nabata diha? Okay? Ingon diri. Sa nakoy nabasa sa book Insurgents, ingon siya, tragically, there are countless Christians today who are more interested in making the world a better place rather than manifesting radical life of a true kingdom citizen. Imagine mo, mas gusto pa nila ang world making a better place? No. Lisod kayo na, we are not called to make this world a better place. We are not here just to live in what? Comfort, better. No. We need to understand that dili ta maka-work or dili ta maka-live comfortably in darkness. This world is dark. Full of darkness. Dili ka pwede maging comfortably. Dapat kabalo ka. Ang sistema sa kalibutan, corrupt. Ha? We are in this world to make a difference. Tanahin mo tapad. Hindi na siya, kaya mo yan. Ha? Dili pwede. Di na to ni mabuhat ni kanang, we cannot make darkness a better dark world. Darkness na. Nababay mas better sa dark? Ha? Imuhon mong gray ang dark? No, dark world is a dark. Right? It's still dark. Walay ganahan magpuyo sa ngit-ngit. Pwede ka magpangit-ngit ka, Jot. Which daghan kayo ganahan og ngit-ngit. Pero di ka ganahan og ngit-ngit. Because dark is still dark. Are you following? Right?
Anda na ba diha? And you know, kabalo ba mo na moabot yung mga gidang panahon. Whether we like it or yes. Nasulat mo gina sa Book of Revelation. Ingon sa Bible, Book of Revelation 11 verse 15, the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven saying, the seventh trumpet na niya, pag-abot is panahon, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. So, ang dark world, ang dark system of this world will become the kingdom of our Lord. Mo na, sugda na ni mo na dapat karon. Ayaw hulata nga moabot ning panahon na. Kay before mo sound ang seventh trumpet, daghan kay agian na ay first trumpet, second trumpet, and puro na siya mga tribulation. Kunya, di ka mo stand. Wala kay protection. Namata diha? Gusto ta maging radical, protected, and blessed, then kinahanglan ka maging rooted. Amen ba? The kingdom of darkness must become the kingdom of the Lord of light and life. And I tell you, TGFM are radical disciples. No compromise. Hindi mo tapat. No compromise. Come on. Ha? Si Lord ingon siya, this is war. And there is no neutral ground. Walay neutral rin. If you're not on my side, Jesus said, you're the enemy. If you're not helping, you're making things worse. Asa man ka? Mag-help or magpa-worse? If you're not working with Him, you're working against Him. Ibig sabihin, you're part of the opposition. Nabata diha? Una, kinanglan, ang kingdom ni Lord active sa imong kasing-kasing. Padayon nga nagbuhi nga mga bag-o sa tuwa nganuman kay para masubmit nato or makita sa tuwa ang kultura ug values na tinuod naka sa gingharian. Amen ba? So, I want to pray. If you are here, you are decided na karon dili ko sa gingharian sa Ginoo. Dili ko diri sa gingharian sa kalibutan. Dili ko sa Ginoo. You know what? Magsugod lang man na sa desisyon. Ayaw na unanay mo struggle. Ayaw na unanay mo mga bisyo. Follow ra na kung mo desisyon ka. Kinanglan ka mo take side. Di ka pwede mag-in-between.